Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 188 hanggang 74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alvin, paano na? Natatakot ka na ba? Isang bakas ng pangungutya ang naghalo sa mga tingin ni Aaron. Parang gusto niyang makita ang takot na ekspresyon ni Alvin. Natatakot. Nakatuon ang tingin ni Alvin nang harapin ang tanong ni Aaron, at ngumiti siya nang walang pakialam. Bakit ako matatakot? Humph! Malamig na umungol si Aaron. Malapit ka nang mamatay at maglakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Pagkatapos ay ipapaliwanag ko sa iyo, ito ang aking pribadong patio. Kasama si senior ko at ang tatlong iyon, hindi sila miyembro ng Darfield clan, kaya hindi mo ba naisip na bibigyan nila ng konsiderasyon ang katotohanang ikaw ay isang direktang inapo ng Darfield clan at magpapakita ng awa? Sa makatuwid, tiyak na mamamatay ako ngayon, tama ba? Kalmado ang tono ni Alvin. Para sa mga tagalabas, tila hindi niya inisip ang buhay at kamatayan at ganap na walang malasakit dito. Buti naman alam mo. Ang mukha ni Aaron ay may isang layer ng hamog na nagyelo habang siya ay nginisyan. Ngayon, nagsisisi ka ba sa pagpatay sa aking anak? Kung sasabihin kong pinagsisisihan ko ito, maaari mo ba akong pakawalin? Retorikang tanong ni Alvin. May carefree expression pa rin siya sa mukha. Natural na imposible. Ngayon, dapat kang mamatay kahit anong mangyari. Naging malamig ang tingin ni Aaron nang ipahayag niya ang kanyang determinasyon na patayin si Alvin. Kung gayon, hindi pa ba sapat iyon? Kung magsisisi ako, mamamatay ako. Kung hindi ako magsisisi, mamamatay pa rin ako. Bakit ako magsisisi? Baka ako, si Alvin, ay magkakaroon ng mga bagay na dapat pagsisihan habang nabubuhay ako, at may pagkakataong magsisisi ako. Gayunpaman, wala akong pinagsisihan na pumatay sa iyong anak sa hinaharap. Hindi ngayon, at hindi sa nakaraan. Ang tingin ni Alvin ay parang isang espada habang nakatutok ito kay Aaron. Nagsalita siya sa hindi mapagpakumbaba o mayabang na paraan. Good. Nagsimulang tumawa si Aaron dahil sa matinding galit. Tulad ng inaasahan sa anak ni Raymond, siguradong taglay mo ang ugali niya noong mga nakaraang taon. Kasunod nito, pinalaki ng tingin ni Aaron si Alvin. Narinig ko mula sa aking pamangkin na ang iyong paglilinang ay kasalukuyang tumuntong sa Origin Core stage. Kung tama ang pagkakaalala ko, mukhang 18 ka lang ngayong taon. Isang 18 anyos na Origin Core martial artist. Sa usaping natural na talento, ikaw ay halos mas halimaw at langit-defying kaysa sa iyong ama noong mga nakaraang taon. Ngunit sa kasamaang palad, mamamatay ka rito ngayon. Malinaw, narinig ni Aaron mula kay Ronel ang tungkol sa nangyari sa Paladin Academy kaninang umaga. Si Alvin ay umasa sa kanyang paglilinang sa Origin Core stage upang talunin ang dating numero 1 henyo ng Paladin Academy, si Nick. Isang 18 taong gulang sa Origin Core stage. Nagsalita ang matandang nakaberdeng damit sa tabi ni Aaron, na isang eksenang mahirap makuha. Bahagyang paus ang boses niya, at may kakaibang kinang na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi banggitin ang Crimson Sky Kingdom, kahit na sa nakababatang henerasyon ng buong Azure Forest Imperial Kingdom, natatakot ako na ang gayong likas na talento ay maaari pa ring ituring na nasa tuktok. Gaano kalungkot. Gayunpaman, ang kakayahang pumatay ng isang napakalaking talento sa aking buhay ay talagang maituturing na magandang kapalaran. Unti-unting lumitaw ang bakas ng malamig na intensyon sa mga sulok ng bibig ng matanda na nakasuot ng berde. Sa kanyang katawan, nakaunat ang mga hibla ng kakaibang aura. Ang sensitibong espiritual na lakas ni Alvin ay nag-react sa aura na ito sa unang pagkakataon, na naging sanhi ng paghihigpit ng kanyang mga mag-aaral. Half-step void stage. Ngayon ay maaari na siyang maging ganap na sigurado. Ang matandang nauna sa kanya ay isang half-step void stage powerhouse. Alam mo ba ang half-step void stage? Sandaling nagulat ang matandang nakaberdeng damit nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, at ang kanyang pares ng kakaibang mga mata ay kumikislap na may kinang ng mapanuksong intensyon. Mukhang hindi ka simple, bata. Tama, ang isang taong may kakayahang kontrolin ang 27 antas ng nascent soul martial artists ay dapat magkaroon ng ilang kakayahan.
Simula kailan naging Alipierce para sa iba ang pag-iral sa half-step void stage. At saka, ang pagiging Alipierce para sa isang 9th level body tempering na Pyle. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin habang siya ay nanunuya. Hindi nagbigay ng anumang reaksyon ang matandang nakaberdeng damit ng malungkot ang mukha ni Aaron. Alvin, hindi ka ba nagsasalita ng walang kaparerekon at naghahasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan namin ni senior ko? Si senior ko ang aking iginagalang na panauhin, at palagi ko siyang tinatrato na parang elder. Anak, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, sayang lang ang hininga. Kung ako sayo, luluhod ako at magmamakaawa at yumuko sa pangalawang amo, at baka maging maganda ang kalooban ng pangalawang amo at iwanang buo ang bangkay mo. Hindi nagalit o napahiya ang matandang nakaberdeng damit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa loob nito ay isang makapigil hiningang lamig. Sa sandaling ito, tila siya ay naging hukom ng buhay at kamatayan sa impyerno, at si Alvin ay isang ordinaryong tao lamang na naghihintay na hatulan. Lumuhad at humingi ng awa. Buo ang bangkay. Ang malamig na ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin ay lalong lumawak, at ang kanyang mabangis na tingin ay bumaba kay Aaron. Humihiling sa akin na yumuko at humingi ng awa. Matanda ka na ba na pati utak mo ay hindi gumagana? Matitiis kaya ng isang Pyle na tulad niya? Karapat-dapat ba ang isang Pyle na tulad niya? Alvin. Pulang-pula ang mukha ni Aaron habang siya ay nagngangalit. Sa mga taong ito, bagamat nawala ang kanyang kultibasyon, ang kanyang katayuan sa Darfield clan ay napakahalaga. Sinong maglalakas loob na tawagin siyang Pyle sa mukha niya? Ngayon ay paulit-ulit siyang tinawag ni Alvin na Pyle, at ito ay lubos na ikinagalit niya. Senior ko, guguluhin kita. Huminga ng malalim si Aaron habang kumikislap sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Tiningnan niya ang matanda na nakaberdeng damit dahil wala na siyang balak na sayangin ang kanyang hininga kay Alvin. Xander, maghihiganti agad si tatay para sa iyo. Bumaba ang malamig na tingin ni Aaron kay Alvin na para bang nakita na niya ang eksena ni Alvin na patay sa lupa. Lubhang madilim ang ekspresyon ng matandang nakasuot ng berde. Nagutos siya sa tatlong matandang lalaki na nakapalibot sa grupo ni Alvin na tatlo, pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin na puno ng panunuya kay Alvin. Kayong tatlo, ingatan mo yung dalawang 7th level nascent soul martial artists. Personal kong haharapin ang batang ito. Isang 18 anyos na origin core martial artist. Anak, lagi kitang tatandaan sa buong buhay ko. Ikaw ang unang walang katulad na henyo na mamatay sa kamay ko. Oo. Magalang na sinunod ng tatlong matandang lalaki ang utos ng matandang lalaki na nakasuot ng berde, at kumikislap ang kanilang mga katawan bago agad na sumugod kina Liam at Gover. 3,000 sinaunang mammoth na silhouette ang lumabas sa hila. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Liam at Gover. Maaari lamang silang pumasok sa pakikipaglaban sa tatlong kalaban na ito na pantay-pantay sa kanila. Ang kanilang mga kaaway ay higit pa sa bilang, at sila ay dehado sa halos walang oras. Anak, mamamatay ka agad. Hindi ka ba natatakot? Sa bawat hakbang ng matanda na nakaberdeng damit, mas lalong nagdilim ang pangungutya sa kanyang mga mata. Kung natatakot ako, baka mabigyan mo ako ng paraan. Ngumisi si Alvin, at tumingin siya sa matandang nakaberdeng damit na para bang nakatingin siya sa isang tulala. Nililigawan mo si kamatayan. Malungkot ang mukha ng matandang nakasuot ng berde nang mapansin ang kakaibang tingin ni Alvin. Nagalit siya dahil sa kahihiyan, at bumangon mula sa kanya ang layunin ng pagpatay na nagpawi sa langit at tumakip sa lupa. Ang Alvin na ito ay talagang nagpagalit kay senior ko. Ang mga sulok ng bibig ni Aaron ay gumulong sa isang malamig na ngiti nang makita niya ang eksenang ito. Matandang kambing, baka iniisip mo talaga na mapapatay mo ako. Si Alvin ay may kalmadong tingin habang tinitingnan ang labis na galit na nakasuot ng berdeng matanda na gustong pumatay sa kanya. Tumigil ka na sa pag-arte. Ang matanda ay may mukha na puno ng paghamak habang siya ay mabilis na lumakad pasulong. Sa kritikal na sandali na ito, ang paa ni Alvin ay naaalog at ang origin energy ay bumangon ng malakas upang payagan siyang mag-flash pabalik sa napakabilis na bilis, pagkatapos ay malakas na sumigaw siya, Uncle Noel, plano mo pa bang manood ng palabas? Natigilan ang matanda na nakaberdeng damit at napatigil sa paghakbang.
Hindi napigilan ni Aaron na sumimangot. Anak, sinadya kong magdusa ka pa ng kaunti para hindi ka na maglakas loob na kumilos muli ng walang ingat. Pero hindi ko akalain na hahayaan kitang mapansin ako. Sinabayan ng isang walang magawa ngunit nakabubusog na tawa, isang figure ang pumasok mula sa labas ng courtyard house at bahagyang bumaba sa harap ni Alvin, pinuprotektahan si Alvin sa kanyang likuran. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng walang kapantay na dominanteng aura. Ito ay tiyak na ang Divine Might Marquis, Noel. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Alvin at may bahagyang ngiti sa loob. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw si Aaron at ang matanda na nakasuot ng berde, napansin niya si Noel na nakatago sa gilid. Ito ang dahilan kung bakit napapanatili niya ang walang pag-iingat na ekspresyon mula umpisa hanggang katapusan. Naiintindihan niya sa kanyang puso na kasama si Noel dito, hindi siya maaaring mamatay. General. Humiwalay sina Liam at Gover sa kanilang tatlong kalaban at magalang na sumaludo habang nakatingin sila kay Noel. Divine Might Marquis. Malungkot ang mukha ni Aaron dahil alam niya ang pagkakaibigan sa pagitan ng ama ni Alvin at ng Divine Might Marquis noong mga nakaraang taon. Sa sandaling iyon, isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Ngunit hindi nagtagal, napabuntong hininga siya at nakahinga. Ang Divine Might Marquis ay isang pag-iral sa half-step void stage, at sa gayon ang kanyang lakas ay katulad ng kay Senior ko. Ang kanyang tagiliran ay nasa itaas pa rin. Ikaw ang Divine Might Marquis. Bumaba kay Noel ang tingin ng matandang nakadamit na berde, at may bahid ng kasamaan sa loob. Narinig ko na ang lakas ni Divine Might Marquis. Noel ay nakakagulat at na siya ay isang pag-iral sa half-step void stage. Ngayon, ang matandang ito ay hihingi ng patnubay para sa ilang galaw mula sa Divine Might Marquis. Walang pakialam na sinulyapan ni Noel ang matanda. Natural akong sasamahan ka kung gusto mong humingi ng gabay sa akin. Pero sa kasamaang palad, ang kalaban mo ngayon ay hindi ako. Nang matapos magsalita si Noel, gumalaw siya. Whoosh! Isang kislap lang ang naramdaman ni Alvin sa harap ng kanyang mga mata, at si Noel ay nawala na sa kanyang kinatatayuan. Sa susunod na sandali, bang! 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 Ang tatlong pag-iral sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage ay patay na lahat. Hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Alvin na humigpit, at nanginginig ang kanyang puso habang nakatingin kay Noel, na tila agad na bumalik sa kinatatayuan niya kanina. Mula sa kakayahan na ipinahayag ni Noel kanina, halatang isang hakbang lang ang layo niya sa totoong void stage. Mukhang napakataas ng natural na talento sa martial daw nitong Uncle Noel niya. Ikaw. Nakarating ka na sa huling hakbang na iyon. Ang matandang nakasuot ng berdeng lalaki ay orihinal na nagtataka pa rin tungkol sa sinabi ni Noel kanina, ngunit nang makita niya ang kakayahang ipinahayag ni Noel, ang kanyang mukha ay naging malungkot. Kahit na sa loob ng half-step void stage, may kaunting pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat martial artist. Kung ikukumpara sa kanya, si Noel ay walang alinlangan na mas malayo at kulang lamang sa huling hakbang bago naging isang tunay na void stage martial artist. Sa madaling salita, isang void prying powerhouse. Whoosh! Sa halos parehong sandali na ang mukha ng matanda na may berdeng damit ay malungkot, isang figure ang tahimik na sumilip sa looban ng bahay at bumaba sa tabi ni Noel. Ang tao ay may malaki at matangkad na figure at nakasuot ng itim na damit, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang Ghost King mask, at sa gayon ang kanyang mukha ay hindi makita ng malinaw. Bahagyang namutla ang mukha ni Alvin. Hindi niya talaga kayang maramdaman ang pagkakaroon ng taong ito kahit kaunti. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Ang taong ito ay isang void prying powerhouse. Isang tunay na void stage powerhouse. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang eksena na lalong nagpagulat kay Alvin. Ang matanda na kanina pa ay mabangis ang hitsura, sa sandaling lumitaw ang lalaking nakamaskara ng multo, ang mukha ay namutla na walang bahid ng dugo, at diretsong lumuhad sa lupa na may tunog na putong, habang nanginginig. Leader. Ang boses ng matanda ay naglalaman ng walang katapusang takot na naghalo sa loob. Ito ay isang takot na nagmula sa kanyang puso, isang takot na nagmula sa kanyang kaluluwa. 189. Bago ang lalaking nakamaskara ng multo, walang balak manlaban ang matanda.
Kung tungkol sa matanda, sa harap ng lalaking nakamaskara ng multo, ang anumang pagtutol ay walang saysay, at ang pagluhod upang humingi ng awa ay maaaring ang tanging paraan upang makakuha ng paraan. Gumalaw ang lalaking nakamaskara ng aswang. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-daang iniabot palabas, at sa sandaling ito, ang nakakatakot na origin energy ay nagngangalit sa kanyang kanang kamay bago kumilos upang magtipon. Om! Ang isang sable ng liwanag na namuo mula sa origin energy ay nagdala ng isang misteryoso at nakakatakot na aura habang ito ay dumaan sa leeg ng matanda bago pa man siya makapag-react dito. Ang matanda na kanina lang nanginginig ay nahati agad sa dalawang bahagi. Nabahira ng dugo ang buong lupa at naging maliit na daloy ng dugo. Isang half-step void stage powerhouse ang namatay ng ganoon lang. Si Alvin ay may hindi makatutuhanang pakiramdam na lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos lamang na ang katawan ng lalaking nakamaskara ng multo ay huminga at agad na nawala sa kanyang harapan ay bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. Kung hindi lang ang bangkay ng matanda ay nasa harapan niya, magdududa pa siya na lumitaw nga ang lalaking nakamaskara ng aswang. Ang matandang nakaberdeng damit ay isang powerhouse na nakatuntong sa half-step void stage, ngunit sa harap ng lalaking nakamaskara ng multo, para siyang papel. Bahala ka sa iba. Ang boses ni Noel ay pumasok sa tainga ni Alvin. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na may matinding liwanag nang marinig niya ang sinabi ni Noel, at ang malamig niyang tingin ay bumaba kay Aaron, na matagal nang nakatulala sa mismong lugar. Si Aaron ay may nakamamatay na maputlang ekspresyon, ngunit hindi siya tumakas, dahil kahit na gusto niyang tumakas, sa kanyang ikasyam na antas ng body tempering stage cultivation, hindi siya makakalayo. Lahat ng naruroon, maging si Alvin, na ang cultivation ay ang pinakamababa, ay may kakayahang madaling maabutin siya. Spirit Serpent Movement Technique. Ang katawan ni Alvin ay gumagalaw na parang siya ay nag-transform sa isang espiritong ahas, agad na kumikislap na dumating bago si Aaron. Tila na pagtanto ni Aaron na nahaharap siya sa napipintong panganib, at itinaya ang lahat habang nagsasalita siya ng may masamang tingin. Alvin, swerte ka na tinulungan ka talaga ng Divine Might Marquee. Gayunpaman, kahit na maging multo ako, hindi pa rin kita bibitawan. Hindi naman ako natakot noong lalaki ka pa, baka multo ako. Nararamdaman ni Alvin na katawa-tawa ito. Dahil sa hitsura ng lalaking nakamaskara ng multo, bahagyang nanlumo si Alvin, kaya hindi niya sinayang ang kanyang hininga kay Aaron. Ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword ay kumislap upang direktang wakasan ang buhay ni Aaron. Kasabay nito, iniligpit din niya ang spatial ring ni Aaron. Naiisip niya kung paano itong si Aaron, bilang ang namamahala sa karamihan ng mga negosyo ng Darfield Clan, ay tiyak na magkakaroon ng napakaraming kayamanan sa kanyang pag-aari. Tito Noel, sino yun kanina? Inalis ni Alvin ang spatial ring ni Aaron sa loob ng sarili niyang spatial ring. Wala man lang siyang oras upang itatag ang pagmamayari dito bago bumaba ang kanyang tingin sa kalapit na Noel. Masasabi niyang dapat malaman ng kanyang Tito Noel ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang sinabi niya sa matandang nakaberdeng damit. Pero sa kasamaang palad, ang kalaban mo ngayon ay hindi ako. Ang pangungusap na ito ay higit pa sa sapat upang patunayan na kilala ni Noel ang lalaking nakamaskara ng aswang. Siya ay isang lubhang nakakatakot na tao. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa mukha ni Noel. Hindi siya kaibigan ni Uncle Noel. Natigilan si Alvin. Tumawa ng mapait si Noel. Siyempre hindi. Siguro ako, ang Divine Might Marquee, ay maaaring magmukhang superior sa paningin ng iba, ngunit sa kanyang mga mata, wala akong halaga. I only happened to encounter him on my way here. The reason he came here is precisely to punish this traitor. Habang nagsasalita si Noel, tinitigan niya ang mga bangkay ng matandang lalaki na nakasuot ng berde, na ang ulo at katawan ay pinaghiwalay. Traidor! Ang matandang ito na may cultivation na nakapasok sa half-step void stage ay talagang dating kampo ng lalaking nakamaskara ng aswang na iyon. Sa ilang sandali, naunawaan ni Alvin. Ang lalaking nakamaskara ng multo ay totoong void stage powerhouse kung tutuusin. At sa gayon ay hindi nakakaiba na mayroon siyang ganoong kababata. Uncle Noel, ayon sa pagkakaalam ko, 3 lang ang totoong void stage powerhouses sa loob ng Crimson Sky Kingdom.
Bukod sa Imperial family at grandfather niya, parang ang powerhouse lang mula sa Ghastly Shadow. Hindi kaya siya ang taong nauna? Tinitigan ni Alvin si Noel na parang gusto niyang malaman ang sagot mula sa kanyang mukha. Bahagyang ngumiti si Noel ngunit walang sinabi, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang katawan upang lumipad at umalis. Kayong dalawa, tulungan ang batang ito na linisin ang lugar na ito. Si Aaron ang pangalawang master ng Darfield Clan, kaya mas mabuting huwag mong hayaang malaman ng Darfield Clan na ikaw iyon. Oo, General. Si Liam at Gover ay may mga mukha na puno ng paggalang habang ipinadala nila si Noel sa kanilang mga titig. Napakahiwaga. Umiling si Alvin at hindi na ito inisip pa. Sa anumang kaso, kung ang taong iyon ay ang Void Stage powerhouse ng Ghastly Shadow ay walang kinalaman sa kanya. Dahan daw ang lumabas si Alvin habang isa-isang tinanggal ang spatial rings mula sa matandang iyon na nakaberdeng damit at sa tatlong matandang lalaki. Kasunod nito, sa tulong ni Liam at Gover, sinunog muna niya ang lahat ng mga bangkay bago naghagis ng bola ng apoy upang sunugin ang buong bahay sa looban. Ang mga apoy ay bumaril sa kalangitan na parang nagninangas na apoy na sinusunog ang isang lungsod. Gayunpaman, ang grupo ng tatlo ni Alvin ay lumabas mula sa nagninangas na apoy at dahan-daang naglaho sa dulo ng kalsada. Samantala, naririnig nila ang mga alon ng mga tao na sumisigaw sa alarma mula sa kanilang likuran. Sa wakas neresolba ang usapin. Nakahinga ng maluwag si Alvin, ngunit nang maalala niya ang nangyari ngayon, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot sa kanyang puso. Kung hindi lang dumating si Uncle Noel sa takdang oras, malamang malayo na ang ulo niya sa katawan sa mga sandaling ito, dahil hindi niya akalain na ililigtas siya ng lalaking nakamaskara ng aswang. Siguro sa mata ng lalaking nakamaskara ng multo, lahat ng buhay ay walang kwenta gaya ng dayami at hindi dapat banggitin. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang sariling bahay, pumasok si Alvin sa kanyang silid at nahulog sa isang malalim na pagkakatulog. Ngunit sa sandaling ito, ang buong Darfield Clan ay ganap na napukaw. Si Aaron, na gumanap ng isang mapagpasyang papel sa Darfield Clan at kinokontrol ang karamihan sa mga negosyo ng angkan, ay sinunog hanggang sa mamatay sa gabi, at ang kanyang courtyard house sa panloob na lungsod ay sinunog sa kanya hanggang sa abo. Sa loob ng audience hall ng Darfield Clan Estate, si Patriarch Howard Darfield ay may madilim na ekspresyon at titig na parang kidlat. Nawala na si second brother. Kahit sino pa ang gumawa nito, kahit na ang aking Darfield Clan ay maghukay ng 3 talampakan sa lupa, kailangan pa rin nating hanapin ang salarin upang sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang mga abo upang maaliw natin ang espiritu ng pangalawang kapatid sa langit. Tama ang Patriarch. Umalis ang pangalawang master nang walang anumang malinaw na dahilan, at dahil dito dapat itong gawin. Karamihan sa mga matatanda ng Darfield Clan na naruroon ay tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, kapag ang isa ay tumingin sa kanilang mga ekspresyon, ang kanilang mga ekspresyon ay halos puno ng kawalang interes. Marahil sa kanilang opinyon, si Aaron ay isang paylay lamang sa huli. Para sa kanila, kapag namatay si Aaron, ang mga negosyong orihinal niyang kinokontrol ay mawawalan ng trabaho, at maaari rin silang makakuha ng bahagi. Sa isang tiyak na lawak, ang pagkamatay ni Aaron ay isang magandang bagay sa kanila. Siyempre, maglalakas loob lang silang mag-isip ng ganito sa kanilang mga puso. Ang pang-apat na master ng Darfield Clan, si Hagedorn, ay may malungkot na ekspresyon. Talagang naging problema ito nitong mga nakaraang araw. Una, ang 2 direktang inapo ng Sullivan Clan ang magkasunod na namatay, ngayon ay sinunog hanggang sa mamatay ang pangalawang kapatid na walang malinaw na dahilan. Maaari bang magkaugnay ang 2 insidenteng ito? Fourth Master, masyado kang sensitive. Ayon sa aking pagkakaalam, ang pagkamatay ng 2 direktang supling ng Sullivan Clan ay tila may kaugnayan sa Grand Elder ng Sullivan Clan, si Nanding. Walang kaugnayan man lang ang Second Master sa Nanding na iyon. Umiling ang isang elder ng Darfield Clan habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ang kanyang sinabi ay nakatanggap ng kasunduan ng karamihan sa mga taong naruroon.
Magkamag-anak man sila o hindi, ang aking Darfield clan ay tiyak na makakaintindi sa usaping ito at magbibigay ng hustisya sa pangalawang kapatid. Ang boses ni Howard ay may nakamamanghang galit sa loob. Patriarch, may isa pang usapin. Nabalitaan ko mula sa apo ko na kaninang umaga, sa gilid ng Paladin Academy's Martial Arts Practice Ground, ginamit ng anak ni Raymond, Alvin, ang kanyang cultivation sa Origin Core Stage para talunin si Nick, ang nabuong number 1 genius ng Paladin Academy. Isang matandang Darfield clan elder ang biglang nagsalita. Ang kanyang apo ay isang estudyante rin ng Paladin Academy. Ano? Origin Core Stage. Second elder? Hindi ka nagbibiro? Tama. Ang anak ni Raymond ay tumuntong na sa Origin Core Stage. Oo, pangalawang elder. Ayon sa aking pagkakaalam, si Alvin ay 18 lamang ngayong taon, tama. Mayroon na siyang napakalaking endowment sa pamamagitan ng kakayahang mag-cultivate sa ika-9 na antas ng core formation stage, at tila nalampasan niya si Raymond noong siya ay nasa parehong edad. Ngunit ang Origin Core Stage, imposible. Sa buong kasaysayan ng Crimson Sky Kingdom, tila hindi kailanman nagkaroon ng hitsura ng isang 18 taong gulang na Origin Core martial artist. Kahit sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang isang 18 anyos na Origin Core martial artist ay itinuturing na isang ganap na napakapangit na henyo sa martial Dao, isang pag-iral na ang lahat ng malalaking sekta ay maglalaban-laban. Pakiramdam ko imposible. Ang grupo ng mga matatanda ng Darfield clan ay hindi nang ahas na maniwala at umiling sila. Katahimikan. Sa sandaling ito, nagsalita si Patriarch Howard at pinigilan ang maingay na talakayan sa loob ng audience hall. Maaari akong magpatotoo sa bagay na ito, at totoo ang sinabi ng pangalawang elder. Sa madaling araw ngayon, ang anak ni Raymond, si Alvin, ay talagang tinalo si Nick, at sa oras na iyon, hindi siya gumamit ng spirit weapon at nagawa niyang gamitin ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth. Sa sandaling magsalita si Howard, ang buong audience hall ay tumahimik, at ang mga taong naroroon ay hindi na nag-alinlangan pa. Hindi gumagamit ng espiritong sandata at nagagawa ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth. Basta isa itong normal na martial artist, ang unang nasa isip nila ay isang Origin Core martial artist ang umaatake habang nagpipigil. Pagkatapos ng lahat, ang isang ika-9 na antas ng core formation martial artist na hindi gumamit ng spirit weapon ay higit na makakapagbigay ng lakas ng 12 sinaunang mammoth. Ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth ay isang bagay na isang Origin Core martial artist lamang ang kayang gawin. Patriarch. Ang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ni Howard at hindi pa nagsasalita mula pa noong una, ay biglang nagsalita. Ang matandang ito ay may ulo na puno ng puti ng nyebe, mahabang buhok at isang pares ng puting kilay na nakakunot pataas. Sa kasalukuyan, ang kanyang madilim na mga mata ay tila naalis ang ambon bago noon at naglalabas ng nakakasilaw na mga sinag ng liwanag. Kasabay ng pagsasalita ng matandang lalaki, lahat sa loob ng audience hall, kasama na si Patriarch Howard, ay magalang na tumingin sa matanda. Ang matanda ay tiyak na ang Darfield clan's Grand Elder, at hindi lamang iyon, ang matanda ay may ibang pagkakakilanlan. Ang dating Darfield clan's Patriarch, si Zachary Darfield. Dahil ang Alvin na iyon ay may ganoong likas na talento, dapat nating tiyakin na gagamit tayo ng anumang paraan na kinakailangan upang maibalik siya sa angkan at kilalanin ang kanyang mga ninuno. Mas malaki pa ang potensyal niya kaysa kay Raymond noong mga nakaraang taon, at ang Crimson Sky Kingdom ay tiyak na hindi na siya mahawakan sa hinaharap. Habang dahan daw ang nagsasalita si Zachary, isang apoy ang kumislap sa kanyang mga mata. Kung siya ay mapapahalagahan ng mga nangungunang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa kabutihang loob ng mga sektang iyon at alang-alang kay Alvin, hindi magiging imposible para sa kanila na magkaloob ng Void Advancement Pill. Walang bisa na advancement pill. Natahimik ang buong audience hall nang matapos magsalita si Zachary, at ang tanging natitira ay ang mga tunog ng mabibigat na paghinga. Walang bisa na advancement pill. Lahat sila ay natural na alam kung ano ang medicinal pill iyon. Isang Void Advancement Pill, Grade 5 medicinal pill, at maaari lang pinuhin ng Grade 5 alchemist.
Kapag nakonsumo na ito ng half-step void stage powerhouse, may 50% na posibilidad na makapasok ang martial artist sa void prying stage sa loob ng 3 araw. Mayroong 30% na pagkakataon na ang martial artist ay makalusot sa void prying stage sa loob ng 1 buwan. Mayroong 20% na pagkakataon na ang martial artist ay makalusot sa void prying stage sa loob ng 1 taon. 190. Kahit na sa loob ng buong Azure Forest Imperial Kingdom, ang Grade 5 Alchemist ay isang pag-iral na bihira tulad ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng Kilin. Bukod sa Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang mga kakilakilabot na kapangyarihan na may kakayahang humiling ng tulong ng isang Grade 5 Alchemist upang pinuhin ang isang Grade 5 Medicinal Pill ay ang mga nangungunang sekta lamang na nakatayo sa tuktok ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kung sasabihin na sa loob ng Crimson Sky Kingdom, sa ilalim ng Imperial Family, ang iba't ibang malalaking angkan ay nangingibabaw. Pagkatapos sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, sa ilalim ng Imperial Family, ang iba't ibang malalaking sekta ay nangingibabaw. Narinig ko na 30 taon na ang nakalilipas, ang Yuan clan ng Celestial Element Kingdom ay gumawa ng isang walang katulad na henyo na tumungtong sa Origin Core Stage sa edad na 19 lamang. Nang maglaon, pumasok siya sa Snow Moon Sect ng Azure Forest Imperial Kingdom at kinilala ang Grand Elder ng Snow Moon Sect bilang kanyang master. Dahil dito, nakakuha ng Void at Advance ang Yuan clan. Prying Stage Powerhouse. Matapos mapaalalahanan ng Grand Elder, isa pang Darfield Clan Elder ang hindi napigil ang mapabuntong hininga. Narinig ko na rin ito. Ang isa pang elder ng Darfield clan ay tumango, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nagninangas na tingin. Void Stage Powerhouse. Ginampanan nito ang isang mapagpasyang papel sa Darfield clan. Sa loob ng Crimson Sky Kingdom, mayroong hindi bababa sa halos 100 pag-iral sa half-step void stage. Gayunpaman, sa loob ng buong Crimson Sky Kingdom, mayroon lamang 3 totoong void stage powerhouses. Napakahirap na humakbang sa void prying stage. Kung walang tiyak na antas ng likas na talento, kahit na ang pagkakaroon sa half-step void stage ay magiging imposibleng makapasok sa void prying stage sa buong buhay niya. Sa loob ng kasaysayan ng Darfield clan, mayroong hindi bababa sa higit sa 100 tao na tumuntong sa half-step void stage. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng isang powerhouse na void prying stage. Noong taong iyon, halos lahat sa loob ng Darfield clan ay nag-isip na tiyak na masisira ni Raymond ang kasaysayan ng Darfield clan at maging isang void prying stage powerhouse. Sa oras na iyon, si Raymond ay maaaring ituring bilang ang pinakatalentadong disipulo sa kasaysayan ng Darfield clan, ngunit sa kasamaang palad, si Raymond ay nawala sa huli at hindi pa nababalitaan hanggang ngayon. Kung tungkol sa mga miyembro ng Darfield clan, tiyak na tinamaan siya ng sakuna. Samantalang ngayon, ang anak ni Raymond, si Alvin, ay biglang lumitaw na may nakakagulat na mga gawa. At tumuntong sa Origin Core Stage sa edad na 18 pa lamang. Ang gayong likas na talento ay pumukaw sa sigasig ng mga nakatataas sa Darfield clan sa isang sandali. Sa taong iyon, inaabangan nila si Raymond na maging isang void prying stage powerhouse at pamunuan ng Darfield clan na umakyat sa isang hakbang sa mundo. Ngayon, sa aral na natutunan nila kay Raymond, inasahan nilang si Alvin ay magiging isang void prying stage powerhouse, at hindi sila handang maghintay. Inaasahan lang nila na makapasok si Alvin sa isang nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom at mabigyan ng pagkakataon ng Darfield clan na makakuha ng Void Advancement Pill. Sa oras na iyon, papayagan nila ang isang half-step void stage powerhouse sa loob ng clan na ubusin ito at direktang makapasok sa void prying stage. Sa ganitong paraan, hindi lamang nito uulitin ang parehong daan patungo sa posibleng pagkabigo tulad ni Raymond, papayagan din nito ang Darfield clan na makakuha ng void prying stage powerhouse sa loob ng maikling panahon. Patriarch, sumasang-ayon ako sa sinabi ng Grand Elder. Ano man ang gastos, kailangan nating ibalik si Alvin sa clan at kilalanin ang kanyang mga ninuno bago siya payagan na pumasok sa isang nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom at tumulong na makakuha ng Void Advancement Pill para sa ating Darfield clan. Sumasang-ayon din ako sa Grand Elder.
Sumasang-ayon ako. Sa sandaling naisip nila kung paano maaaring lumitaw ang isang Void Priang stage powerhouse sa loob ng Darfield Clan dahil dito, lahat ng matatanda na naruroon sa loob ng audience hall ay walang katulad na nasa sabik. Bahagyang kumunat ang noo ni Hagedorn dahil pakiramdam niya ay bahagyang pag-ayaw ito sa desisyong ito. Kailan pa yumuko ang kanilang Darfield Clan sa punto na kailangan nilang gumamit ng bata? Grand Elder. Tumingin si Patriarch Howard kay Zachary, at lumitaw ang mapait na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi sa hindi naisip ng ating Darfield Clan na bumalik si Alvin sa clan at kilalanin ang kanyang ninuno, matagal na siyang ayaw. Sa aking palagay, namana ng batang iyon ang ugali ng ikatlong kapatid at talagang hindi magbabago ng isip ng basta-basta. Tulad ng sinabi ko, maaari kaming magbayad ng anumang presyo para dito. Basta ito ay isang bagay na kayang gawin ng Darfield Clan. Ang mga mata ni Zachary ay parang isang nakasisilaw na hanay ng mga bituin habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Palihim na napabuga ng malamig na hangin si Doan Rojo nang marinig niya ito dahil naiintindihan niya ang bigat ng sinabi ng Grand Elder. At sa sandaling ito, ang babaeng tagapaglingkod na katatapos lang magbuhos ng tsaa para sa lahat ng mga nakatataas sa Darfield Clan sa loob ng audience hall ay umalis at naglakad papunta sa isang malawak na patio. Sa loob ng patio, nanliit ang maliliit na mata ng matabang babae nang matapos niyang marinig ang sinabi ng alilang babae, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kamamatay lang ng asawa ko at gusto ng Darfield Clan na bumalik sa clan ang pumatay sa anak ko at kilalanin ang mga ninuno niya. At handa silang magbayad ng anumang presyo upang bumalik siya. Ang taba ng matabang babae ay nanginginig ng husto, habang siya ay galit na galit hanggang sa sukdulan. Hindi na ako maaaring manatili sa Darfield Clan na ito. Ang walang kwentang basurang iyon, si Aaron, ay patay na at hindi na makakaganti pa para sa aking anak. Ang aking angkan, kailangan kong bumalik sa aking angkan. Maghayganti ako para sa anak ko mag-isa. Inayos ng matabang babae ang kanyang mga gamit ng gabiring iyon at nagmamadaling umalis ng Imperial City kinabukasan. Paladin Academy. Sa madaling araw, kakapasok lang ni Alvin sa gate ng akademya nang mapansin niya na halos lahat ng estudyanteng nakasalubong niya sa kanyang daan ay halos nakatitig sa kanya ng hindi pangkaraniwang mga tingin. Umiling si Alvin at mapait na ngumiti. Mukhang mahihirapan siyang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng ilang oras dahil sa kaguluhang iyon mula kahapon. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng isang yugto ng panahon, siya ay pansamantalang aalis sa Paladin Academy upang magtungo sa larangan ng digmaan sa hilagang kanlurang hangganan. Nang lumampas siya sa martial arts practice grounds, nagsalubong ang mga kilay ni Alvin dahil napansin niyang may tatlong babaeng estudyante ang nagtatalo sa isa't isa sa malapit. Sa mas tiyak na pagsasalita, dalawang babaeng estudyante ang nagsanib puwersa para ibuli ang isa pang babaeng estudyante. Malinaw na nakita ni Alvin ang mukha ng babaeng estudyante na nakahiwalay at walang magawa, at kahit na hindi siya maituturing na kagandahan, ngunit ang kanyang hitsura ay medyo pino. Originally, wala siyang planong makialam sa usaping ito. Nabalitaan ko na ginawa mong idolo mo si Alvin, tama ba? Sa dalawang babaeng estudyante na nakatalikod kay Alvin, ang isa sa kanila ay may hawak na itim na letigo at gumamit ng mapagpakumbabang tono habang tinanong niya ang pinong babaeng estudyante. Jaisel. Nang makilala ni Alvin ang may-ari ng boses, nanlamig ang kanyang mga mata. Sinasabi ng lahat na ang mga kalaban ay tiyak na magkikita, at ngayon ay maituturing siyang ganap na naranasan ang kahulugan ng kasabihang ito. Tumigil si Alvin sa kanyang mga hakbang at pinaikit ang kanyang mga mata habang binibigyang pansin niya ang pag-unlad ng bagay. Paano kung gagawin kong idolo ko si Alvin? Hinahangaan ko siya at gusto ko siya. Paano naman? Pinipilit ko ba kayong gawin iyon? Sabi ng babaeng pinong estudyante na namumula ang mukha. Hindi ako mapakali kung hahangaan mo ang iba o katulad ng iba. Ngunit ang Alvin na iyon ay ang aking ganap na hindi mapagkakasunduang kaaway, at sino mang gumawa sa kanya ng kanilang idolo ay sumasalungat sa akin, Jaisel. Ang boses ni Jaisel ay walang katumbas na malamig at walang malasakit, na para bang pinipigilan niya ang matinding galit sa kanyang puso.
Little BH, alam mo ba ang pagkakakilanlan ni Miss Jaisel? Si Miss Jaisel ay pinsan ng Fifth Prince, at hindi siya isang karaniwang tao na tulad mo na makakasakit. Mabilis na lumuhad at yumuko bilang paghingi ng tawad habang sumisigaw ng basto si Alvin ng 100 beses, at baka kawan ka ni Miss Jaisel at pakawalan ka. Ang babaeng estudyante sa tabi ni Jaisel ay nakasabit sa kanyang baywang ang isang kamay at iniunat niya ang isa pang kamay para ituro ang ilong ng babaeng estudyante. Ginamit niya ang katayuan ni Jaisel para ay bully ang pinong babaeng estudyante. Ikaw. Galit na galit ang pinong babaeng estudyante hanggang sa bumibilis ang paghinga. We what? I'll give you the time of 3 breaths. Kung hindi ka pa rin lumuhad at sumigaw ng basto si Alvin, puputulan ko yang mukha mo. Ikinaway ni Jaisel ang itim na letigo sa kanyang kamay na parang anumang oras ay lalabas ito. Mapatla ang mukha ng babaeng estudyante, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at ayaw sumuko. Lumubog ang mukha ni Alvin habang naglalakad siya ng marahan. Sa huli, hindi pa rin siya makatayo at manood. Kahit na hindi niya kilala ang babaeng estudyanteng iyon, siya naman ay binyo-bully ni Jaisel dahil sa kanya. Kaya, dahil napansin niya ang bagay na ito, hindi niya maiwasang makialam. Kasabay ng paglapit ni Alvin, ang mga mata ng babaeng estudyante ay nagniningning at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang idolo na ekspresyon. 3 breaths have passed. Mukhang ang kapal mo talaga. Hindi napansin ni Jaisel ang ekspresyon ng babaeng estudyante, at nanlamig ang kanyang tingin habang winawagayway ang itim na letigo sa kanyang kamay. Parang nag-transform sa isang itim na makamandag na ahas, gumalaw ang letigo para kagatin ang babaeng estudyanteng pino. Dahil sa pagpansin kay Alvin, ang pinong babaeng estudyante ay bahagyang nawala ng gana at ganap na wala sa oras upang mag-react sa letigo ni Jaisel. Kaagad namutla ang kanyang mukha at binalot siya ng takot sa lupa, at hindi niya namamalaya na ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang alon ng mabangis na hangin na dumaan sa kanyang mukha. Noong una ay inakala niya nakasunod nito ang sakit, ngunit sa hindi inaasahan, pagkatapos makarinig ng putok, walang sumunod na nangyari. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya napansin na may isang binata na nakasuot ng violet na bumungad sa kanyang mga mata. Nakatalikod sa kanya ang binata na nakadamit ng violet at ginamit ang kanyang kamay para hawakan ang letigo na ibinato sa kanya. Saglit na namula ang mukha niya at ang bilis ng tibok ng puso niya ang nararamdaman niya. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Jaisel nang mapansin niyang may naglakas loob na pumihil sa kanya sa pagtuturo ng leksyon sa isa pa, at malapit na siyang pang-itik. Gayunpaman, hindi pa niya ibinuka ang kanyang bibig bago siya tuluyang natigilan, dahil ang taong pumihil sa kanya ngayon ay hindi iba kundi si Alvin na kinaiinisan niya hanggang sa buto. Ako ano? Bahagyang nanlamig ang mga tingin ni Alvin habang nagpuwersa siya gamit ang kanyang kamay upang kunin ang itim na letigo mula sa kamay ni Jaisel. Miss Tong, napansin kong parang hindi ka comfortable kung hindi ka magpapalabas ng isang araw. But I wonder, paano ka na-offend nitong kapwa estudyante dito? Namumutla ang mukha ni Jaisel habang malamig na sumigaw, anong kinalaman mo? Anong kinalaman nito sa akin? Nanliit ang mga mata ni Alvin nang lumipat ang kanyang tingin mula kay Jaisel patungo sa babaeng estudyante sa tabi ni Jaisel. Kanina, hiniling mo itong kapwa estudyante dito na lumuhad at sabihin kung ano ang 100 beses. Sorry, hindi ko narinig ng malinaw. Namutla ang mukha ng babaeng estudyante, dahil naglakas loob lang siyang kumilos kanina dahil nasa tabi niya si Jaisel para alalayan siya. Pero ngayon, how would she dare continue saying that? Nagpapatawa ka ba? Sinaktan ng Alvin na ito si Jaisel hanggang sa naging ulo ng baboy, ang ulo nito sa harap niya noong isang araw. Hindi siya nag-alinlangan kahit kay titing na kung maglakas loob siyang uulitin ang sinabi niya kanina, tiyak na hahampasin ni Alvin ang kanyang ulo sa isang ulo ng baboy. Ako. Wala akong sinabi. Ang babaeng estudyante ay may nakamamatay na maputlang ekspresyon, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, at ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tingnan si Alvin sa mata. Hindi ba mas gusto mong dominanti kanina?
Ngumisi si Alvin. Nakatutok ang mga mata niya at malamig na sumigaw, lumuhod ka. Hindi tiningnan ni Alvin ang babaeng estudyanteng ito na umaasa sa katayuan ni Jaisel para ay bully ang iba bilang babae. Hindi ba't hiniling mo sa iba na lumuhod sa bawat pagliko? Ngayon ay papaluhod kita. Nanginig ang katawan ng babaeng estudyante nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, at nang maramdaman niya ang mahinang nakikitang intensyon ng pagpatay sa katawan ni Alvin, nagngalit siya ng ngipin at tuluyang lumuhod. 171. Hindi sumisigaw. Malamig at walang malasakit ang boses ni Alvin na parang nagmula sa kailaliman ng impyerno. Isang nakapangangilabot na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan at binalot ang babaeng estudyanteng iyon. Agad na naramdaman ng babaeng estudyante na para siyang nasa isang nakakatakot na larangan ng digmaan at ang takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso bago siya nagmamadaling sinabi, sisigaw ako, sisigaw ako. Ang lakas ng loob mo. Malungkot ang mukha ni Jaisel dahil hindi niya inaasahan na ang bootlicker na ito ay talagang maglakas loob na sigawan ito, at itinaas niya ang kanyang kamay bago hinampas ng isang sampal ang babaeng estudyante. Whoosh! Sa sandaling ito, ang itim na latigo sa loob ng kamay ni Alvin ay lumabas at direktang bumaba sa braso ni Jaisel. Sampal! Sabayan ng matinis na sigaw ni Jaisel, binawi niya ang kanyang braso, na ngayon ay may itim na pasa dito. Ikaw! Ikaw! Galit na tinitigan ni Jaisel si Alvin, ngunit kahit may puson siyang puno ng masasakit na salita na gustong sabihin sa kanyang puso, hindi lang siya naglakas loob na sabihin iyon. Sa dalawang nakaraang aralin, naging malinaw sa kanya ang init ng ulo ni Alvin at alam niya na kung maglakas loob siyang magsalita ng anumang masakit, tiyak na magtataas ng kamay ang Alvin na ito sa kanya. Para makaiwas sa sakit ng laman at katawan, pinili ni Jaisel na magtiis. Dahan-dahan siyang maghihiganti para sa lahat ng ito mula kay Alvin sa hinaharap. Jaisel ay isang BH. Jaisel ay isang BH. Samantala, bamuka ang bibig ng babaeng estudyanteng nakaluhod sa lupa at sumigaw ng paulit-ulit. Matapos marinig ang babaeng estudyante na paulit-ulit na sumigaw ng parehong bagay na F20 o 30 beses, nainis siya to the point na nagsimula na siyang humikab. Napatingin siya sa babaeng estudyanteng nasa tabi niya at bahagyang ngumiti. Anong pangalan mo? Ang mukha ng pinong babaeng estudyante ay namula na parang mansanas habang ibinababa ang kanyang ulo at sinabi, sa mahinang boses, ako si Gwen Damon. Gwen. Mas bagay sa iyo ang pangalang ito. Papasok na ako sa klase, kaya tulungan mo akong bantayan siya. Kung hindi siya makatapos ng 100 beses na pagsigaw tulad ng itinuro ko, o kung ang Jaisel na ito ay maglakas loob na sumubok ng anumang mga trick, maaari kang pumunta sa silid-aralan ng grade 1 Star Mastermind Department para hanapin ako. Ipinasa ni Alvin ang itim na latigo sa kanyang kamay kay Gwen at bahagyang ngumiti sa kanya muli bago umalis. Bahagyang nasasabik si Gwen sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang figure ni Alvin na nawala sa di kalayuan. Jaisel ay isang BH. Jaisel ay isang BH. Ang boses na pumasok sa kanyang tainga ay naging sanhi ng sobrang pangit ng mukha ni Jaisel habang malamig na sumigaw, wala na siya, ano pa ang sinisigawan mo? Agad na huminto ang boses ng babaeng estudyanteng nakaluhod sa lupa at natatakot siyang tumingin kay Jaisel. Miss Jaisel? Hindi ko sinasadya kanina. Talaga. Nakakatakot ang Alvin na iyon. Ako. Ang ibig mong sabihin ay nakakatakot siya at hindi ako. Ang mukha ni Jaisel ay lumubog habang pinuputol niya ang babaeng estudyante, pagkatapos ay isang matinding liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang babaeng estudyanteng nakaluhod sa lupa ay hindi na nagkaroon ng oras para ipaliwanag ang sarili nang marinig niyang sinabi ni Gwen, na namula ang mukha, 41 beses ka palang sumigaw. May 59 na beses pa. Bilisan mo. Nanginginig ang katawan ng babaeng estudyanteng nakaluhod sa sahig. Ngayon lang niya napagtanto na bagamat wala na si Alvin, naiwan pa rin niya ang isang kinatawan. At habang inaalala ang mga pananakot na ginawa ni Alvin kanina, bumuga siya ng malalim na hininga ng malamig na hangin bago nagpatuloy sa pagsigaw. Jaisel ay isang BH. Jaisel ay isang BH.
Malungkot ang mukha ni Jaisel habang galit na nakatitig kay Gwen. Little bitch, ayaw mo na bang mabuhay? Kinagat ni Gwen ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mahiyain na tingin ay unti-unting naging matatag. Kung may pagtutol ka, maaari mong hanapin si Alvin. Hiniling niya sa akin na magbantay dito, at dahil nangako ako sa kanya, tiyak na titignan ko ito ng maayos. Ikaw. Iniabot ni Jaisel ang kanyang kamay para ituro ang ilong ni Gwen. Nagalit siya sa punto na nagsimulang manginig ang kanyang katawan, at wala siyang ibang hiniling kundi sakalin hanggang mamatay ang babaeng ito, ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Alvin kanina, tiniis pa rin niya ito sa huli. Humph! Malamig nang umuso si Jaisel bago tumalikod para umalis, at sa pag-alis niya, hindi niya nakalimutang banta si Gwen. Ikaw si Gwen, tama. Tatandaan kita. Kinagat ni Gwen ang kanyang mga ngipin. Nang maalala niya ang mga salitang binitawan ng binata kanina, muling naging matatag ang kanyang nag-aalinlangang tingin. Saganang kanya, dahil si Alvin ay may tiwala sa kanya, hindi niya maaaring hayaang madismaya si Alvin. Ang nangyari sa umaga ay isang maliit na insidente lamang kay Alvin, at si Gwen ay isang dumadaang bisita lamang sa kanyang buhay. Pagkalipas ng isang regular na araw, siya, si Butch, at Ray ay sabay na lumabas ng Paladin Academy sa dapit hapon. Sa sandaling ito, binuksan ng isang tsuper ng karwahe ang kortina ng isang karwahe na huminto sa labas ng Paladin Academy, at isang tao ang lumabas doon. Napakunot ang noo ni Alvin nang makilala niya ang tao. Ito ay tiyak na pang-apat na master ng Darfield clan, si Hagedorn. Si Alvin ay walang magandang impresyon kay Hagedorn. Naalala pa niya na noong ninais ni Xander na patayin siya sa Fresh Breeze Town's Lysander clan noong araw na iyon, ang Hagedorn na ito ay isang beses lang nakipagtitigan kay Xander at hindi na gumawa ng karagdagang aksyon. Tila napansin ni Hagedorn ang masamang tingin ni Alvin at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig bago niya sinabi, "Pwede ka bang sumama sa akin para sa maikling chat?" "Umuwi muna kayong dalawa," sabi ni Alvin kina Ray at Butch, bago sumakay sa karwahe. Sa loob ng karwahe, nakaupong magkaharap sina Alvin at Hagedorn habang walang pakialam na sinabi ni Alvin, "Maging prangka kung mayroon kang sasabihin. Kung iniisip mong hikayatin akong bumalik muli sa clan, mangyaring panatilihin ang iyong opinyon sa iyong sarili. Ako, si Alvin, ay hindi basta-basta babaguhin ang aking desisyon sa isang bagay na napagpasyahan ko na." Noong una niyang nakita si Hagedorn kanina, nahulaan na niya ang layunin ni Hagedorn. Tiyak na narito siya dahil nagpahayag si Alvin ng lakas na inakala ng iba na nasa Origin Core stage kahapon ng umaga. Nais ng Darfield clan na hilingin sa kanya na bumalik sa clan at kilalanin muli ang kanyang mga ninuno. Pagkatapos ng lahat, ang isang 18 taong gulang na Origin Core martial artist ay isang natatanging pag-iral kahit na sa buong Crimson Sky Kingdom. Hayaan mo akong tapusin bago ka magdesisyon. Tumawa ng mapait si Hagedorn. Magsalita ka. Medyo naiinip si Alvin habang nagsasalita siya. Huminga ng malalim si Hagedorn habang dahan-daang sinabi, ganito. Ang Grand Elder, na dati ring patriarch ng ating Darfield clan, ay nagsalita na basta't handa kang bumalik sa clan, kilalanin ang iyong mga ninuno, at aminin ang iyong sarili na isang disipulo ng Darfield clan, kung gayon ang aming Darfield clan ay matutugunan ang anumang mga kondisyon ng Darfield clan sa loob ng iyong kakayahan. Sumimangot si Alvin. Magaling kaya. Magagawang sumang-ayon sa alinman sa kanyang mga kondisyon. Gayunpaman, naunawaan ni Alvin na walang libreng tanghalian sa mundong ito. Dahil ang Darfield clan ay handang magbigay ng napakaraming bagay, sa palagay ko ang Darfield clan ay may gusto, tama? I wonder kung ano ang gusto ng Darfield clan mula sa akin. Si Hagedorn ay tumingin ng malalim kay Alvin. Bigla niyang naramdaman na ang kabataang nauna sa kanya ay mas matalino kaysa sa kanyang ikatlong kapatid na si Raymond. Talagang may kahilingan ang Darfield clan, at ang layunin ay isang Void Advancement Pill. Void Advancement Pill. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Alvin, dahil siya, na nagsanib ng mga alaala sa Rebirth Martial Emperor, ay natural na alam kung ano ang Void Advancement Pill.
Void Advancement Pill, isang grade 5 medicinal pill na kayang tumulong sa isang half-step void stage na martial artist na magdulot ng 6-9 lightning tribulation sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng martial artist na makatiis sa kapigatian, siya ay tatantong sa void priang stage. Sa karaniwan, ang isang void advancement pill ay isang bagay na kinakain lamang ng mga martial artist na ang likas na talento ay nagpahirap sa kanila na makapasok sa void priang stage. Ito ay dahil kapag ang isang tao ay nakakonsumo ng void advancement pill at pilit na nagdudulot ng 6-9 lightning tribulation, mag-iiwan ito ng napakaseryosong side effect. Ang isang martial artist na pilit na nakapasok sa void priang stage na may void advancement pill ay makakapag-cultivate hanggang sa ika-9 na antas ng void priang stage sa loob ng kanilang buhay, at hindi na sila makakalusot pa. Masasabing kapag nakainom ang isang tao ng void advancement pill, maaari itong ituring na pagsira sa kanilang sariling kinabukasan. Kahit papaano, mas gugustuhin ni Alvin ang mamatay kaysa kumain ng void advancement pill. Gayunpaman, sa grupo ng mga half-step void stage na martial artists sa loob ng Crimson Sky Kingdom, kung wala silang void advancement pill, imposibleng 70% o higit pa sa kanila ang makakapasok sa void priang stage. Kaya't ang void advancement pill lang ang napili nila, at tiyak na hindi nila pinansin ang mga side effect na dulot ng void advancement pill. Kahit na ito ay ika-9 na antas pa lamang ng void priang stage. Ito ay sapat pa rin na kumilos ng walang pakialam sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Kahit na ang void priang stage na powerhouse na iyon sa loob ng Imperial Family ay malamang na hindi pa umabot sa ika-9 na antas ng void priang stage, naisip ni Alvin sa loob. Nagulat si Hagedorn sa kanyang puso nang mapansin niyang nagmumuni-muni si Alvin. Alam kaya ng batang ito kung ano ang void advancement pill. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang void advancement pill ay hindi maituturing na isang sekreto, ito ay hindi isang bagay na alam ng sinuman. Void advancement pill. Maganda talaga ang plano ng Darfield clan. Ngumisi si Alvin. Gayunpaman, bakit sa tingin ng Darfield clan ay maaari akong magdala ng void advancement pill sa kanila? Nanginig ang puso ni Hagedorn. Alam talaga ng batang ito ang void advancement pill. Ayon sa intensyon ng Grand Elder, ito ay hilingin sa iyo na pumasok sa isa sa mga nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa likas na talento mo, tiyak na mataas ang tingin sa iyo ng mga nakatataas sa mga nangungunang sekta na iyon. Sa oras na iyon, hindi magiging mahirap para sa iyo na makakuha ng void advancement pill para sa Darfield clan. Pumasok sa isang nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Nakatuon ang tingin ni Alvin at isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Mukhang naplano na ng Darfield clan ang lahat. Hindi kataka-taka na gumamit sila ng mga ganitong mapagbigay na termino para lubad siya. 172. How about it? Anong desisyon mo? Tumingin si Hagedorn kay Alvin na may mukha na puno ng pag-asa. Kung noon pa man, hindi niya akalain na darating ang araw na mapagpakumbaba siyang magsasalita sa harapan nitong pamangkin niya. Gayunpaman, mayroon na ngayong mga kwalifikasyon ang kanyang pamangkin upang tumanggap ng gayong paggamot. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang sino man ang may kakayahang magkaroon ng cultivation sa Origin Core Stage sa edad na 18. Bagamat naramdaman niyang ang Darfield clan na gumagamit ng Alvin ay hindi nararapat, kapag naisip niya ito, kung ang isang void priang stage powerhouse ay maaaring lumitaw sa loob ng Darfield clan dahil dito, sila ay walang alinlangan na masasaksihan niya sa sandaling ang Darfield clan ay lumakad patungo sa isang maluwalhating hinaharap. Bilang isang disipulo ng Darfield clan, inaasahan niya ang paglitaw ng sandaling iyon. Talagang sasang-ayon ang Darfield clan sa anumang tuntunin ko. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang itinoon niya ang kanyang tingin kay Hagedorn at muling nagtanong bilang kumpirmasyon. Hanggat nasa kakayahan ng Darfield clan, ang angkan ay sasang-ayon sa anumang bagay. Seryoso ang mukha ni Hagedorn habang nagsasalita. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti habang siya ay biglang nagtanong, kahit na gusto kong mamatay ka. Natigilan si Hagedorn, ngunit tumango pa rin siya ng buong seryoso.
Kung ang aking kamatayan ay maaaring ipagpalit sa iyong pagbabalik sa Darfield Clan, kung gayon ang angkan ay hindi na kailangang gawin ito, ako ay kukuha ng aking sariling buhay. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Hagedorn. Gaya ng kasabihan, ang mata ay bintana ng kaluluwa. Ang isa ay nagagawang magsinungaling sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi kailanman magsisinungaling. Sa kasalukuyan, si Alvin ay walang nakikitang katiting na kasinungalingan sa mga mata ni Hagedorn, at nangangahulugan din ito na ang sinabi ni Hagedorn ay nagmula sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Ang mga tao sa mundong ito ay talagang ganap na na-brainwash. I'm kidding. Kahit hindi talaga kita approve, hindi pa umabot sa point na gusto mo na ang buhay mo. Bahagyang ngumiti si Alvin dahil walang malalim na awayan sa pagitan nila ni Hagedorn. Nakahinga ng maluwag si Hagedorn dahil talagang naisip niya na gusto ni Alvin ang kanyang buhay. Gayunpaman, kung talagang gusto ni Alvin ang kanyang buhay, kung gayon alang-alang sa kinabukasan ng Darfield Clan, talagang hindi na siya mabubuhay ng ilang sandali pa. Tapos pumayag ka na ngayon. Nagtanong muli si Hagedorn, nang mapansin niya ang ugali ni Alvin, bigla niyang naramdaman na maaaring may pagkakataon. Nanliit ang tingin ni Alvin, at nang matapos siyang magsalita, maumulong siya sa kanyang sarili, hanggat kayang tuparin ng Darfield Clan ang pangako nito, ano ang masama kung babalik ako sa clan at kikilalanin ang aking mga ninuno. Sa ganitong paraan, maituturing kong natupad ko ang isang pagnanais ng aking ina. Ang Darfield Clan ay walang alinlangan na isang angkan na inuuna ang benepisyo nito bago ang lahat, at dahil may halaga sa paggamit sa kanya, ang Darfield Clan ay nagawang magbayad ng anumang halaga para sa kanya. Kung tungkol kay Alvin, dahil ganito ito, bakit hindi gamitin ng maayos ang Darfield Clan? Sa kasalukuyan, kahit saang aspeto, siya ay nasa mga yugto pa rin ng pagsisimula, at kung talagang nakuha niya ang tulong ng Darfield Clan, kung gayon maraming mga paghihirap ang madaling malutas. Bukod dito, sa ganitong paraan, maaari pa rin siyang makakuha ng pabor sa kanyang ina. Kaya bakit hindi? Tungkol naman sa Void Advancement Pill na gusto ng Darfield Clan, bagay iyon para sa hinaharap. At hindi na niya kailangang isipin iyon ngayon. Puno ng tuwa ang mukha ni Hagedorn nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Kung gayon, kailan kayo handa ng iyong ina na pumunta sa Darfield Clan? Maaari kong ipahanda ang Patriarch para sa iyo ng isang malaking patio, at tiyak na magiging mas komportable kaysa manatili ka sa labas. Hindi na kailangan. Maayos ang pamumuhay namin sa labas. Kahit na bumalik talaga ako sa clan, kilalanin ang mga ninuno ko, at aminin ang sarili kong miyembro ng Darfield Clan, hindi pa rin ako babalik para manatili sa Darfield Clan Estate. Hayaan mo munang linawin ko ang puntong ito sa iyo. Umiling si Alvin, at nang matapos siyang magsalita, naging seryoso ang kanyang mukha. Bahagyang ngumiti si Hagedorn. Ito ay natural na hindi isang problema. Hindi lahat ng direktang inapo ng Darfield Clan ay nanatili sa loob ng Darfield Clan Estate, at marami ang nanatili sa loob ng kanilang sariling courtyard house sa labas, tulad ni Hagedorn mismo, na may courtyard house sa labas. Nag-isip sandali si Alvin bago sumagot kay Hagedorn. Tungkol sa pagbabalik namin ng nanay ko sa Darfield Clan. Gawin mo kinabukasan. As it happens, wala akong klase bukas at kinabukasan. Okay, may ipapadala ako para kunin ka sa oras na iyon. Nagpakita ng ngiti sa mukha ni Hagedorn. Hindi na kailangan, tayo mismo ang makakarating doon. Sa oras na iyon, huwag lang tayong i-shoutout ng mga tao. Tinanggihan ni Alvin ang mabuting hangarin ni Hagedorn bago tumayo at bumaba ng karwahe. Itong minamadali niyang disposisyon ay katulad ng pangatlong kapatid nitong mga nakaraang taon. Mukhang hindi niya pa rin nakakalimutan ang nangyari 2 taon na ang nakakaraan at ganoon pa rin ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Gayunpaman, dahil pumayag siyang bumalik sa angkan at kilalanin ang kanyang mga ninuno, kung gayon ang assignment ko sa pagkakataong ito ay maituturing na maayos na natapos, nakangiting wika ni Hagedorn bago umiling ang ulo. Pagka-uwi, sinabi ni Alvin sa kanyang ina ang tungkol sa pagbabalik sa Darfield Clan at pagkilala sa kanyang mga ninuno. Alvin, bakit biglang nagbago ang isip mo?
Bagamat nagulat si Rosa at nagulat siya, mayroon pa rin siyang mga katanungan sa kanyang puso. Naiintindihan niya ang disposisyon ng kanyang anak, at kung magpapasya ito sa isang bagay, hindi niya madaling baguhin ang desisyon nito. Naisip ko ito kani-kanina lamang at napag-isipan. Ang dugo ng Darfield clan ay dumadaloy sa loob ko, at hindi ko talaga kayang hindi bumalik sa clan at kilalanin ang aking mga ninuno sa buong buhay ko. Nagsinungaling si Alvin dahil natural na hindi siya magsasabi ng totoo. Kung hindi, ang kanyang ina ay tiyak na magsisimulang mag-overthink sa mga bagay-bagay. Alam ni inay na tiyak na hindi gaanong simple ang usapin. Gayunpaman, ang pagpayag mong bumalik sa angkan at kilalanin ang iyong mga ninuno ay maituturing na pagtupad sa pagnanais ng ina. Tungkol sa iba pang mga bagay, kung ayaw mong magsalita tungkol dito, hindi ka pipilitin ni inay. Matalim na sumulyap si Rosa kay Alvin na parang nakikita niya ang puso nito. Nahihiyang tumawa si Alvin. Ngayon lang niya naalala na hindi pala ganoon kadali ang bluff sa kanyang ina. Sa ikalawang araw, si Alvin, na hindi na kailangang magtungo sa Paladin Academy, ay nanatili sa bahay at sinamahan ang dalawang babae na magpalipas ng araw sa isang matalik na paraan. Sa ikatlong araw, kinuha ni Alvin si Jack upang maghanda ng karwahe sa madaling araw, pagkatapos ay tumungo siya sa estate ng Darfield clan kasama ang kanyang ina. Hindi isinama ni Alvin ang dalawang babae, dahil sa kanya, ang pagpunta sa Darfield clan upang kilalanin ang kanyang mga ninuno ngayon ay formalidad lamang, at babalik siya nang wala sa oras. Sakop ng Darfield clan estate ang isang malawak na lugar, tulad ng isang lungsod sa loob ng lungsod. Sa daan. Parang kinakabahan ka. Tumingin si Alvin kay Rosa habang nakangiti ito. Masamang bata ka, talagang daing upang gawin ang iyong ina. Ina ay emosyonal lang ang pakiramdam. Napakatanda mo na ngayon, ibig sabihin ay umalis na ako sa Darfield clan for so many years. Tila naalis ang tingin ni Rosa na para bang bumalik siya sa masasayang araw na hindi pa nawawala ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pagmamaneho ni Jack, huminto ang karwahe sa harap ng pangunahing tarangkahan ng Darfield clan estate. Ang display ay medyo engrandi. Malabo na nakikita ni Alvin sa mga bintana na may inilabas na pulang carpet sa pangunahing tarangkahan ng Darfield clan estate, at ang mga katulong na babae at katulong ay napuno sa gilid ng pulang carpet. Ito. Bahagyang natigilan si Rosa nang makita niya ang eksenang ito, at bigla niyang napagtanto na ang pagpili ng kanyang anak na bumalik sa angkan at kilalanin ang kanyang mga ninuno sa pagkakataong ito ay malamang na hindi magiging simple. Young Master, Madam, nakarating na po kami. Pumasok sa karwahe ang magalang na boses ni Jack. Naunang bumaba si Alvin sa karwahe at pagkatapos ay magalang na inalalayan ang kanyang ina bago hinawakan ang braso ng kanyang ina at naglakad papunta sa red carpet sa labas ng pangunahing gate ng Darfield clan estate. Greetings, young master. Greetings, madam. Samantala, ang mga katulong na babae at katulong sa magkabilang gilid ng red carpet ay magalang na yumukod kay Alvin at sa kanyang ina. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo. Nakikita niya na sa pangunahing tarangkahan ng Darfield clan estate, isang grupo ng mga tao na orihinal na nakatayo doon ang lumipat upang batiin siya. Sa mga taong ito, isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang kahangahangang matandang lalaki ang nanguna, at ang pang-apat niyang tiyuhin, si Hagedorn, ay sumunod din sa likuran. Kumapit si Alvin sa kanyang ina habang papunta siya para batiin sila. Patriarch, kuya. Tumingin si Rosa sa kahangahangang matandang lalaki at magalang na yumuko bago tumingin sa marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gilid at bahagyang ngumiti bilang pagbati. Asawa ni Raymond, hindi na ako ang patriarch ng Darfield clan. Si Howard ang patriarch. Ako naman, ako na ngayon ang grand elder ng Darfield clan. Bahagyang ngumiti ang kahangahangang matandang lalaki, at ang kanyang tono kay Rosa ay sobrang magalang. Siya ang dating Darfield clan patriarch, Zachary. Napatingin si Alvin sa kahangahangang matandang lalaki habang nag-iisip sa loob at hinuhulaan ang pagkakakilanlan ng matanda. Umiling si Rosa at ngumiti. Halos 20 taon na akong umalis, hindi ko naisip na si Patriarch ay mag-resign na mula sa nangungunang post at ang Big Brother ay naging Patriarch.
Alvin, hindi mo ba sila babatiin? Nakakunot ang noo ni Rosa habang kausap si Alvin. Pagbati, Patriarch, pagbati, Grand Elder. Bahagyang ngumiti si Alvin kina Howard at Zachary. Tulad ng inaasahan sa anak ni Raymond, ang kanyang hitsura ay katulad ng kay Raymond. Good, very good. Tumingin si Zachary kay Alvin na para bang nakatingin siya sa isang kayamanan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Oo, sa isang kisap mata, ang sanggol mula sa mga nakaraang taon ay lumaki ng husto. Tumango rin si Howard at bahagyang ngumiti kay Alvin. Kasunod nito, dumating ang grupo ng mga matatanda ng Darfield clan at binati si Alvin at ang kanyang ina. Ang mga elder na ito ng Darfield clan ngayon ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha nang makilala nila si Alvin at ang kanyang ina, at hindi sila nang ahas na pabayaan sila kahit kaunti. Napangisi si Alvin sa kanyang puso nang makita niya ang eksenang ito. Ang snob talaga nila. Noong taong iyon, dinala siya ng kanyang ina, na isang sanggol pa lamang, at iniwan ang Darfield clan ng mag-isa, at walang sino man ang pumipigil sa kanya, na iniwan ang isang sanggol at isang balo na gumala sa labas. Ngayon, nalaman nilang may kakayahang kumuha si Alvin sa Void Advancement Pill para sa Darfield clan, lahat sila ay parang langaw nang lumapit sila sa kanya. Isang alon ng pagkasuklam ang naramdaman ni Alvin sa kanyang puso. Hindi nagtagal, natapos ni Alvin ang pagkilala sa kanyang mga ninuno sa loob ng Ancestral Shrine ng Darfield clan sa ilalim ng direksyon ni Patriarch Howard at muling bumalik sa Darfield clan. Matapos makumplito ang lahat, sinabi ni Howard kay Alvin, "Munting Alvin, kung mayroon kang anumang pangangailangan sa hinaharap, huwag mag-atubiling sabihin sa iyong tiyuhin." Salamat, Patriarch. Mabilis na tumango si Alvin. Bukod dyan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito sa Sullivan clan, dahil tutulungan ka ng clan na harapin ito. Patuloy na sinabi ni Howard kay Alvin. Bahagyang gumalaw ang tingin ni Alvin. Ang Patriarch na ito ay isang matalinong tao, at alam niyang naruroon ang kanyang ina, kaya hindi siya nagsalita ng detalyado tungkol sa hidwaan sa pagitan niya at ng Sullivan clan. Gayunpaman, kahit noon pa man, umusbong pa rin ang pagdududa sa puso ni Rosa. Alvin, anong nangyari sa pagitan mo at ng Sullivan clan? Curious na tanong ni Rosa pagkatapos bumalik sa karwahe. Nay, wala lang. Kaya lang isang Sullivan clan direct descendant ang nag-provoke sa akin sa academy at nasugatan ko, casual na sabi ni Alvin. Tumango si Rosa na para bang hindi ito isang malaking bagay, ngunit ito ay isang misteryo kung ano ang iisipin ni Rosa kung malaman niya na si Alvin ay napilayan ng dantiya ng isang tao at sinira ang kanyang buong buhay. 173. Hoy! Mga kapatid, narinig na ba ninyo? Ang Alvin na iyon, na ang pangalan ay kumalat at nagbunga ng maraming talakayan kani-kanina lang, ay pumasok sa Origin Core Stage. Alam ko ang balita na ito mula noong ilang araw na ang nakakaraan. Mayroon akong malayong pinsan na nasa Paladin Academy. Patawarin mo ang aking kawalan ng respeto, kuya, pinsan ka talaga ng Paladin Academy student. Huwag mo nang banggitin. Kung gayon, kapatid, alam mo ba na ngayong umaga lang, na bumalik si Alvin sa Darfield clan at kinilala ang kanyang mga ninuno? May ganyan. Hehe. Ang malayong pinsan ko ay isang Darfield clan servant girl. Di umano, ang display ay medyo engrandi. Hindi ba tumangging bumalik si Alvin noon sa Darfield clan? Iyon ang lahat ng kasaysayan. At hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa loob ng isang restaurant sa loob ng lungsod ng Imperial City, dalawang kabataang lalaki ang nag-uusap at naging magkakilala. At sa kasalukuyan, ang mga katulad na pag-uusap ay nagaganap sa buong loob ng lungsod ng Imperial City. Si Alvin, ang kabataang tumuntong sa Origin Core Stage sa edad na 18, at ang kinikilala ng publiko na numero 1 henyo sa Paladin Academy. Ngayon ay mayroon siyang dagdag na titulo ng isang Darfield clan direct descendant disciple na idinagdag. Sa mata ng mga tao sa loob ng Imperial City, sapat na natawagin si Alvin na isa na pinapabore ng langit, at ang kanyang kasalukuyang katayuan ay nalampasan pa si Raymond noong mga nakaraang taon. Ang estate ng Sullivan clan.
Sa loob ng isang maluwang na patio, isang matandang lalaki ang nagtaas ng kanyang kamay at ang batong lamesa sa loob ng patio ay nabasag ng may bitek bago bumagsak sa lupa. Lolo, ano pong nangyari? Isang binata na medyo mapatla ang kutis ay lumabas sa loob ng kanyang silid at nagtatanong na tumingin sa matanda. Tung, bakit ka lumabas? Hindi pa naghihilom ang mga sugat mo, at kailangan mo pang magpahinga. Tumingin ang matandang lalaki sa binata, at isang hibla ng pagkakasala ang sumilay sa kanyang mga mata. Lolo, may nangyari ba? Lumubog ang mukha ni Tom. Ang mga daloy ng liwanag ay umiikot sa mga mata ng matanda habang pilit itong ngumiti. Walang nangyari, huwag mo masyadong isipin ang mga bagay-bagay. Grand Elder. Gayunpaman, sa sandaling ito, binisita siya ng patriarch ng Sullivan clan na si Baldomar, at tumingin si Baldomar sa matandang lalaki na Grand Elder ng Sullivan clan habang naglalakad siya papunta sa courtyard. Patriarch. Sina Nanding at Tom ay yumuko kay Baldomar. Tumingin si Baldomar kay Nanding habang dahan-daang sinabi, Grand Elder, sa palagay ko narinig mo na ang tungkol sa pagbabalik ni Alvin sa Darfield clan at pagkilala sa kanyang mga ninuno, tama ba? Bumaba ang mukha ni Nanding habang tumango. Ano? Namutla ang mukha ni Tom. Na si Alvin ay talagang bumalik sa Darfield clan at kinilala ang kanyang mga ninuno. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya ang pagdilim ng langit, at kadiliman na lang ang natitira sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na 2 araw, narinig niya ang balita tungkol sa pagpasok ni Alvin sa Origin Core Stage. Nagulat siya sa walang katulad na likas na talento ni Alvin, at ang kanyang puso ay napuno ng hinanakit. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang tadteren si Alvin. Gayunpaman, sa abot ng kanyang pag-aalala, kahit na ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay malakas, wala siyang anumang malakas na background, at sa gayon ay hindi mahirap para sa kanyang lolo na maghiganti para sa kanya. Ngunit ngayon, ang balita tungkol sa pagbabalik ni Alvin sa Darfield clan ay walang alinlangan na parang isang kulog na bumagsak mula sa maaliwalas na kalangitan, na tumama kay Tom hanggang sa naramdaman niyang nahihirapan siyang huminga. Ang isang 18 taong gulang na Origin Core martial artist ay hindi isang bagay na mahusay dahil kung hindi siya makapag-mature, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan. Ngunit kapag ang isang 18 taong gulang na Origin Core martial artist ay namarkahan ng tatak ng Darfield clan, walang alinlangan na makakatanggap siya ng karagdagang layer ng isang Nagel iligtas buhay na anting-anting. Ang Darfield clan ay talagang hindi papayag na may mangyari sa isang henyong martial artist tulad ni Alvin. Grand Elder, ang Darfield clan's patriarch, Hagedorn, ay nakipag-usap na sa akin tungkol sa bagay ni Tom. Handa siyang ibigay ang isang restaurant sa ilalim ng Darfield clan sa loob ng Outer City sa aming Sullivan clan. Ibibigay ang restaurant na iyon sa iyong pamilya. Paano na? Tumingin si Baldomar kay Nanding habang dahan-dahan itong nagsasalita. Patriarch, ano ang gusto ng Howard na iyon? Gusto niyang alisin natin ang galit sa Alvin na iyon. Lumubog ang mukha ni Nanding habang nagsasalita siya sa halos umaalulong na boses. Grand Elder. Sumimangot si Baldomar at medyo lumamig ang boses niya. Siya ang patriarch ng angkan, ngunit ang Grand Elder na ito ay talagang naglakas loob na sumigaw at humagulgol sa harap niya. Saan niya ilalagay ang mukha niya? Patriarch. Natauhan si Nanding at humihingi ng tawad, nagalit lang ako saglit kanina, sana mapatawad ako ng patriarch. Humph! Ang malamig at walang pakialam na tingin ni Baldomar ay dumaan kay Nanding. Grand Elder, ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ngayon, bukod sa pag-abiso sa iyong pamilya na kunin ang restaurant na iyon. Ang isa pang dahilan ay para bigyan ka ng paalala. Sa hinaharap, kahit papaano ay huwag kang maghanap ng gulo sa Alvin na iyon. Kung hindi, kung may mangyari sa iyong pamilya dahil dito, hindi tatayo ang angkan para sa iyo. Ano? Malungkot ang mukha ni Nanding, at si Tom, na nasa tabi ni Nanding, ay puno ng galit. Ang sinabi ng patriarch sa dulo ay walang alinlangan na nagpapahiwatig ng paninindigan ng Sullivan clan, at ang ibig sabihin ay kung siya at ang kanyang pamilya ay maghahanap ng gulo kay Alvin, pagkatapos ay ihihiwalay sila ng Sullivan clan.
Patriarch, ang mga miyembro ng pamilya ko ay direktang mga inapo pa rin. Ibinubukod mo kami para lang kay Alvin. Iniisip ko kung ito ba ang intensyon ng Patriarch, o ang intensyon ng angkan. Malungkot ang mukha ni Nanding, at nang matapos siyang magsalita, may hindi malinaw na tono ng pagtatanong sa kanyang boses. Mapangahas. Malungkot ang mukha ni Baldomar. Grand Elder, talagang naglakas loob kang lumaban sa iyong mga nakatataas. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang dumaloy mula sa labas ng courtyard. Sila ang tiyak na grupo ng mga matatanda ng Sullivan clan. Kayong lahat. Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Nanding nang makita niyang lumitaw ang lahat ng mga taong ito. Grand Elder, hindi mo dapat intindihin ang Patriarch, dahil ang sinabi ng Patriarch kanina ay isang bagay na pinagkasunduan namin at napagkasunduan. Ang mga sulok ng bibig ng pangalawang elder ng Sullivan clan ay napangiti. Bumaba ang mukha ni Nanding, at ang kanyang mga tingin ay dumaan sa lahat ng mga elder ng Sullivan clan na naroroon bago niya sinabi, sa mahinang boses, ang binayaran ng Darfield clan na iyon para sa aking apo ay malamang na hindi lamang simpleng restaurant, tama. Eksakto. Ang restaurant sa labas ng lungsod ay ang kompensasyon lamang ng Darfield clan sa iyong pamilya. Ang ibinayad ng Darfield clan sa aming Sullivan clan ay taunang lugar sa kota ng rekomendasyon sa Paladin Academy. Sa madaling salita, ang Darfield clan ay magbibigay ng isa sa kanilang orihinal na 5 lugar sa kota ng rekomendasyon sa aming Sullivan clan. Sa ganitong paraan, ang aming Sullivan clan at ang Darfield clan ay magkakaroon din ng taunang kota ng rekomendasyon na 4. Hindi ito itinanggi ng pangalawang matanda. Anong generosity ng Darfield clan? Ang mukha ni Nanding ay lumubog at namutla, nang sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyari. Patriarch, mga kapwa elder, kung wala nang iba pa, hindi ka ililibang ni Nanding. Huminga ng malalim si Nanding, at ang kanyang tono ay may halong hindi malapitan na layunin. Naunawaan niya na ang gatas ay natapon na, at ang bagay na ito ay hindi na niya mababago. Nagsalubong ang mga kilay ni Baldomar, at umiling siya bago umalis kasama ang grupo ng mga matatanda ng Sullivan clan. Hindi. Hindi ko ito tatanggapin. Lolo, hindi ko ito tatanggapin. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Tom. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, hinawakan ang kanyang buhok hanggang sa tila isang masa ng maluwag na basahan, at walang tigil na umiling dahil ayaw niyang maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Samantala, namula ang mukha ni Nanding at pilit na lumabas sa kanyang bibig ang isang subo ng dugo. Ito ang dugong iniluwa niya dahil sa galit ng mga nakatataas sa Sullivan clan. Huwag kang mag-alala. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang pag-abandona sa pamilya natin, maghihiganti pa rin si Lolo para sa iyo. Ikaw lang ang nag-iisang inapo ng pamilya natin, pero dahil nasira ang kinabukasan mo, wala nang kinabukasan ang pamilya natin na mapag-uusapan. Ang mga mata ni Nanding ay kumikislap sa malamig na gabi, at ang kanyang mukha ay puno ng kalupitan at mali siya. Sa loob ng audience hall ng 5th Princess Estate, unti-unting lumungkot ang mukha ng ika-5 prinsipe nang marinig ang ulat ng matanda na may puting kilay. Hindi ba't malakas ang loob ni Alvin? Napakadali niyang nakabalik sa angka na umiwas sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Naghihigpit ang mga mag-aaral ng 5th Prince, dahil ang pagbabalik ni Alvin sa Darfield clan ay bahagyang lumampas sa kanyang inaasahan. Kamahalan, ang hula ko ay nang makita si Alvin na makakapasok sa Origin Core Stage sa edad na 18, ang Darfield clan ay tumingin ng mabuti sa kinabukasan ni Alvin, at sa gayon ay gumawa ng mabibigat na pangako na tumukso kay Alvin, dahan-daang sabi ng matanda na may puting kilay. To think na akala ko sa umpisa pa lang hindi siya sumusuko. Ang boses ng 5th Prince ay puno ng paghamak. Pinsan. Sa sandaling ito, isang pulang figure ang bumungad sa audience hall. Agad na natunaw ang malamig na ekspresyon ng mukha ng 5th Prince at bahagya siyang napangiti. Little girl, you are in such a rush. Is there something the matter? Ang taong pumasok ay si Jaisel. Lumubog ang mukha ni Jaisel.
Pinsan, narinig ko na bumalik si Alvin sa Darfield Clan. Totoo ba ito? Oo, ngayon ko lang din narinig kay Senior Bai. Tumango ang Fifth Prince. Then, yung paghihiganti ko, ibig sabihin hindi ko na kaya. Ang mga mata ni Jaisel ay naglabas ng bakas ng pagtanggi na tanggapin ito, at ang kanyang mukha ay puno ng ayaw. Jaisel, huwag kang mag-alala. Kahit na ang Alvin na iyon ay may suporta ng Darfield Clan, hindi siya pababayaan ng iyong pinsan. Gayunpaman, kailangang pag-isipan pa ng iyong pinsan ang bagay na ito. Nagpatuloy ang Fifth Prince, hindi mo ba sinabi noong isang beses na binubuli ka ng isang babaeng estudyante sa Paladin Academy ilang araw na ang nakalipas? Hihilingin ko kay Senior Bai na magpadala ng ilang tao sa iyo, at maaari mo siyang harapin. Nagningning ang mga mata ni Jaisel. Salamat, pinsan. Sa loob ng isang maluwang na courtyard house sa likod ng courtyard, si Alvin ay komportableng nakahiga sa isang deck chair na nakapikit at naliligo sa araw. Si Megan, na may malaanghel na mukha at malademonyong anyo, ay umupo sa tabi niya at tinulungan siyang imasahe ang kanyang mga binti. Little Megan, medyo mataas. Tama, ayan. Oh, komportable. Napabuntong hininga si Alvin, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Young Master, buksan mo ang iyong bibig. Si Kelly, na maamo na parang tubig, ay umupo sa kabilang panig ng Alvin at naglagay ng mga ubas na nabalatan ang kanilang mga balat sa bibig ni Alvin. Kumain ng ubas si Alvin habang ninanamnam niya ang masahe at naramdaman ang paghina ng kanyang buong katawan. Talagang ginugol niya ang mga huling araw ng comfortable na parang isang Diyos. Young Master, masaya ba nang pumunta ka sa Darfield Clan para kilalanin ang iyong mga ninuno kaninang umaga? Tanong ni Kelly na may halong kuryosidad sa tono. Dahan daw ang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ang sinabi nito. Napansin niyang nakatingin din sa kanya si Megan. Anong magiging saya? It was nothing more than a formality. Napangiti si Megan habang sinasabi, mukhang masaya si Tita Rosa. Siyempre, hinihintay ni Inay ang araw na ito para sa Diyos alam kung gaano katagal. Sa oras na ito maaari itong isaalang-alang bilang pagtupad ng pagnanais ng ina. Tumango si Alvin. Bukod sa paglalagay ng daan para sa sarili, ang bagay na ito sa pagkakataong ito ay may isa pang dahilan, at iyon ay ang kanyang ina. Kung hindi, kahit na ang patriarch ng Darfield Clan ay personal na humiling nito sa kanya, malamang na hindi papayag si Alvin na bumalik sa Darfield Clan. Ang angka na iyon na malamig-lamig at walang malasakit na parang isang blok ng yelo, kahit na nakabalik na si Alvin sa angkan at kinilala ang kanyang mga ninuno ngayon, wala siyang anumang pakiramdam ng pagiging kabilang sa angkan, at higit sa lahat ito ay isang relasyon lamang ng mutual advantage. 174. Sa madaling araw kinabukasan, lumabas si Alvin sa kanyang sariling bahay at tinungo ang Paladin Academy. 2 araw ng bakasyon ang lumipas ng napakabilis. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Alvin habang dahan-dahan siyang pumasok sa Paladin Academy. Samantala, napapansin pa rin niya ang maraming titig na nakatitig sa kanya, at dahil sa nakasanayan na niya ngayon, diretsyong hindi niya ito pinansin. Pagpasok pa lang ni Alvin sa silid-aralan, napansin niya ang mga tingin ng grupo ng mga estudyante sa loob ng silid-aralan na nakatingin sa kanya. Alvin, binabati kita. Tumingin si Butch kay Alvin habang nakangiti itong binabati. Ano ba ang binabati mo sa akin? Natarante si Alvin at hindi makapag-react dito. Ano pa ba? Natural na binabati ka sa pagbabalik sa Darfield Clan at sa muling pagiging miyembro ng Darfield Clan's direct descendants, dagdag ni Ray. Masaya rin siya para kay Alvin. Kung tutuusin, maging ang kanyang puso ay nanginginig nang maisip niya ang mga pangyayaring kinaharap ni Alvin bago ito. Ang Fifth Prince at ang Sullivan Clan ay hindi madaling harapin. At ngayon, nakabalik na si Alvin sa Darfield Clan, at sa napakalaking likas na talento ni Alvin sa martial daw, tiyak na doble ang kanyang matatanggap na paggalang mula sa Darfield Clan. Sa kanyang pag-aalala, kahit na ang Fifth Prince at ang Sullivan Clan ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos ngayon. So tungkol dito.
Nakangiting umiling si Alvin dahil hindi niya naramdaman na ito ay maituturing na isang masayang bagay. Gayunpaman, halos naiintindihan niya ang iniisip ni Ray at Butch, at ang isang bakas ng init ay hindi maiiwasang lumabas sa kanyang puso. Ito ang mga kaibigan ko, si Alvin. Mabilis na lumipas ang isang buong umaga na halaga ng oras. Sa tanghali, pagkatapos ng klase, ang tatlong grupo ni Alvin ay tumungo sa cafeteria gaya ng dati. Ang tatlong grupo ni Alvin ay huminto sa kanilang mga hakbang nang sila ay kararating lang sa cafeteria, at ito ay walang ibang dahilan kundi ang isang taong nakatayo sa kanilang dinadaanan. Isa itong babaeng estudyante na may ordinaryong hitsura at bilog na figure. Ngunit sa sandaling ito, ang naging dahilan ng pagkatulala ng tatlong grupo ni Alvin ay ang hinanakit na lumabas sa mukha ng babaeng estudyanteng ito. Parang may nanakit sa kanya. Kamag-aaral, ito ba? Si Butch ay may natatarantang ekspresyon. Sinulyapan niya sina Alvin at Ray na may kakaibang titig habang iniisip niya sa kanyang puso, hindi maaaring isang romantikong utang ang lihim na pagkakautang ng isa sa 2 taong ito, tama. Hindi, ang kanilang mga pananaw ay hindi dapat natatangi sa ganitong lawak. Ang mga ekspresyon ni na Alvin at Ray ay katulad ng kay Ray. Maging ang kanilang mga iniisip ay magkapareho sa kalikasan. Alvin. Biglang nagsalita ang babaeng estudyante na may halong lungkot at hinanakit. Natigilan si Alvin. Sina Butch at Ray ay tumangay kay Alvin ng may pagdududa na titig at mga ekspresyon na nagsasabing talagang malakas ang panlasa mo. Hindi ko siya kilala. Pinandilatan ni Alvin silang dalawa dahil natural niyang nakikita kung ano ang iniisip ng dalawang maruruming tao. Talagang hindi mo ako kilala. Huminga ng malalim ang babaeng estudyante at pagkatapos ay sinabi na may mukha na puno ng kalungkutan at hinanakit, kung gayon, dapat kilala mo man lang si Gwen, di ba? Gwen. Sumimangot si Alvin. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang pangalan na ito, ngunit saglit na hindi niya ito maalala. Kiki. May mapanuksong ekspresyon ang babaeng estudyante. 2 araw na lang at nakalimutan mo na siya. To think na lumaban siya sa pressure at nagpumilit na tapusin ang task na ipinagkatiwala mo sa kanya. Feeling ko talaga hindi ka karapat-dapat kay Gwen. Nawalan talaga siya ng buhay para lang tulungan ka. Nang ang babaeng estudyante ay nasa kalagitnaan ng kanyang pananalita, naalala na ito ni Alvin. Si Gwen ay ang babaeng estudyanteng iyon na may pinong mukha mula noon. Noong panahong iyon, si Gwen ay binyo bully ni Jaisel, kaya tinulungan niya si Gwen. Pagkatapos noon, binigyan pa niya ng lakas ng loob si Jaisel sa pamamagitan ng pagpapaluhod sa babaeng estudyanteng iyon sa tabi ni Jaisel at sumigaw ng Jaisel is AB. Nang maglaon, nakaramdam siya ng pagkabagot at umalis muna, at bago umalis, hiniling niya kay Gwen na tulungang bantayan ang babaeng estudyanteng iyon upang tapusin ang pagsigaw ng 100 beses. Ngayon, nang matapos niyang pakinggan ang mga salita ng babaeng estudyanteng ito na puno ng kalungkutan at hinanakit, ang mukha ni Alvin ay naging malungkot. Anong sabi mo? Patay na si Gwen. Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng pagnanasa sa dugo, at isang nakakatakot na hangarin na pumatay ay lumabas mula sa kanyang katawan. Natakot ang babaeng estudyante hanggang sa namutla ang mukha nito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumango. Oo. Ano ba talaga ang nangyari? Huminga ng malalim si Alvin. Siya ay may labis na madilim na ekspresyon sa kanyang mukha habang pinipigilan niya ang galit sa kanyang puso. Ito ay naging ganito. Kahapon ay isang holiday, kaya kami ni Gwen ay lumabas upang umikot sa paligid ng lungsod, ngunit sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, si Jaisel ay nagdala ng ilang tao upang hulihin kami at dinala kami sa isang liblib na eskinita. Ang mga kamay ni Gwen ay pinutol muna ni Jaisel, bago ang kanyang mga paa ay pinutol. Pagkatapos noon, si Jaisel ay gumamit ng tubig upang iwiwisek si Gwen, pagkatapos ay nagising si Goo para sa kanyang Gwen ng kalahating oras. Buhay! Ang babaeng estudyante ay may nakamamatay na maputlang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kahapon, talagang natakot siya at hindi makatulog buong gabi. Kahit na bumalik siya sa Paladin Academy, natakot siya sa kanyang talino.
Malungkot ang mukha ni Alvin dahil hindi niya akalain na ang isang desisyon niya ay maaaring makasira sa buhay ni Gwen. Isang bakas ng panghihinayang ang bumungad sa kanyang puso. Hindi niya dapat hinayaan na tulungan siya ni Gwen. Kung hindi sana inilipat ni Jacel ang kanyang galit kay Gwen. Jacel. Ang mga mata ni Alvin ay pulang-pula, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan ay nawala ng walang pagpipigil. Kaagad, kasama si Alvin sa gitna, hindi napigilan ni Ray at Butch na umatras. Tiningnan nila si Alvin na may nakakatakot na mga tingin. Para naman sa babaeng estudyanteng iyon, matagal na siyang takot hanggang sa umaatres siya sa malayo. Alvin. Si Ray ay may mga mukha na puno ng pag-aalala. Kahit na hindi nila alam kung sino si Gwen, maaari nilang hulaan na marahil ay may isang uri ng relasyon sa pagitan nina Alvin at Gwen, at ngayon na si Gwen ay pinatay ni Jacel. Ang mga mata ni Alvin ay nagpakita ng pulang-pula na kulay. Para siyang nag-transform sa isang Ozure na uhaw sa dugo. Samantala, maraming estudyante ang nakapaligid sa kanya. Hindi ba't si Alvin iyon? Mukhang galit siya. Hindi ba't kaibigan ni Gwen ang babaeng estudyanteng iyon? Mukhang galit na galit si Alvin sa pangyayari tungkol kay Gwen. Sino si Gwen? Ang grupo ng mga mag-aaral na nakapaligid sa eksena ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili, at kasama nila ay walang kakulangan ng mga tao na nakakaalam ng dahilan ng buong bagay. So sa madaling salita, umalis si Gwen kahapon at hindi na bumalik mula noon. 70% ang posibilidad na siya ay pinatay ni Jacel para sa paghihiganti. Ang ilan sa mga estudyante ay lihim na nahulaan, at ang mga hibla ng lamig ay lumitaw sa kanilang mga puso. Sa wakas ay naunawaan ni Ray at Butch ang mga detalye ng buong bagay mula sa talakayan ng mga manunood na ito. Kaya iyon ang nangyari. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit magagalit si Alvin. Sino ang nakakaalam kung nasaan si Jacel? Ang pulang-pula na mga mata ni Alvin ay dumaan sa grupo ng mga estudyante, at ang malamig at walang pakialam na boses niya ay may nakamamanghang lamig sa loob. Sa sandaling ito, lahat ng mga estudyanteng naruroon ay nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran, at nanlamig ang kanilang mga puso. Alvin, anong nangyari? Sa sandaling ito, dumating na rin si Hudson, at hindi niya maiwasang matigilan nang makita niya ang kasalukuyang hitsura ni Alvin. Sa di nagtagal, nalaman ni Hudson ang bagay mula kay Butch, at nagalit siya. Ang Jacel na iyon ay halos isang baliw na BH. Hindi, mas masahol pa siya sa hayop. Tiyak na nagdusa ang Gwen na iyon bago mamatay. Samantala, ang mga mukha ng nakapalibot na grupo ng mga estudyante ay naging malungkot din, dahil hindi sinasadya ni Butch ang kanyang boses nang ikwento niya ang mga detalye ng bagay kay Hudson, at sa gayon ay narinig ng lahat ng naruroon ang nangyari. Talagang buhay si Gwen habang siya ay hiniwa hanggang mamatay ng Jacel na iyon. Marami sa mga babaeng estudyante sa paligid ay namumutla ang ekspresyon, at ilang mga babaeng estudyante na kakakain pa lang at lumabas ng cafeteria ay nagsimulang isuka ang kanilang kinain. Kung makita ko si Jacel, ang baliw na BH na iyon, wala akong pakialam kung pinsan siya ng Fifth Prince. Bibigyan ko siya ng ilang sampal at pagkatapos ay makakapag-usap na tayo. Ang ekspresyon ni Hudson ay lubhang hindi magandang tingnan, at puno ng matuwid na galit. Kahit na hindi nagsasalita sina Ray at Butch, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng bakas ng lamig. Masyadong mabangis ang Jacel na iyon. Sinong nagsabing gusto niya akong sampelan? Sa sandaling ito, isang malamig at walang malasakit na boses ng isang batang babae ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng nakapaligid na karamihan. Ang mga tao ay nagbukas ng isang landas, at si Jacel, na nakasuot ng pulang damit, ay malabong makikitang naglalakad ng magkabalikat kasama ang isang binata sa paligid ng edad na 25. Nakasuot ng berdeng damit ang binata, ordinaryong hitsura, at may nakasabit na palako sa baywang. Ang isang aura ng pagpatay ay malabo na ibinubugo mula sa kanyang katawan, dahil malinaw na siya ay isang taong nakatanggap ng espesyal na pagsasanay. Hindi ba looper iyon? Marami sa mga estudyante ang hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses nang makita ang binata. Looper. Malungkot ang mukha ni Hudson dahil hindi niya akalain na si Jacel ay makakasama ni Looper.
Si Looper, isang grade 6 na estudyante ng Paladin Academy, at isang martial artist sa ikalawang antas ng Origin Core Stage. Sa mga tuntunin ng likas na talento, ang Looper na ito ay medyo mababa lamang kay Tom, na napilayan ang kanyang dantian ni Alvin. Habang iniisip niya si Tom, tumahimik ang puso ni Hudson, dahil si Alvin ay hindi natatakot kay Tom at tuwirang napilayan siya, kaya matatakot ba siya sa Looper na ito? Jacel. Bumaba ang pulang-pula na mga mata ni Alvin kay Jacel, at isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan upang balutin si Jacel. Si Jacel, na nakataas ang ulo kanina, ngayon ay may ekspresyon na agad na namutla, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Humph! Si Looper, na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Jacel, ay malamig na bumantong hininga at tumayo sa harap ni Jacel upang tulungan siyang hadlangan ang walang hangganang layunin ng pagpatay. Ang mga mag-aaral ni Looper ay hindi napigil ang maghigpit ng palitan niya si Jacel at nabalot ng layuning pumatay. Napakalaking hangarin ng pagpatay. Ikaw si Alvin. Bumaba ang tingin ni Looper kay Alvin, at isang bakas ng lamig ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. FK off. Naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niyang namumukod tangi si Looper, at malamig siyang sumigaw. Tinanong mo akong mag-FK off. Tila narinig ni Looper ang pinakamalaking biro sa mundo nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Alvin, alam kong napakahusay ng iyong likas na talento sa martial daw, at ngayon ay nakabalik ka na sa Darfield Clan kahit na tumanggap ng mataas na paggalang mula sa Darfield Clan. Ngunit kahit ganoon, may ilang tao na hindi mo kayang masaktan sa loob ng Imperial City. Nang matapos siyang magsalita, ang mukha ni Looper ay puno ng pagmamataas at kasiyahan. Ganun ba? Nakatutok ang mga mata ni Alvin habang bumababa ang malamig niyang tingin sa katawan ni Looper. Ewan ko sa ibang tao. Pero ako, Alvin, hindi kita kinikilala. Dahil sa galit ni Alvin sa publiko, naging malungkot ang mukha ni Looper. Alvin. Samantala, nagsalita si Jacel, at ang kanyang boses ay naglalaman ng bakas ng nagyayelong lamig. Si Kuya Looper ay ang Guard Army Commander ng Imperial City, ang nag-iisang anak na lalaki ni Lord Looper. Hindi sa banggitin ka, kahit na ang iyong patriarch ng Darfield ay kailangang magalang na kapal na kilala nila ang ama ni Kuya Looper. Ganun ba? Biglang tumawa si Alvin. Miss Tung, hindi ka takatakang nabawi mo ang iyong nakasanayang yabang ngayon, kaya pala nakahanap ka ng backer. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.